natyak no, natyak natin na si Tony ay isang kabilang sa mga LGBT. Sa akin wala namang problema yun kung ano man yung iyong kasarian. Ang importante sa atin kasi makatulong. Pakisuyo na lang po mga ka-business, pagbigay alam niyo po sa amin kung sakali na makita niyo po para maagapan. At kawawa naman yung bata. Yan na, mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapisos namin minamahal. Gusto po. At ito, medyo hindi maganda yung ating umaga ngayon. Kagabi pa kami aligaga, nagkanday puyat-puyat na rin. Nahanap namin si Tony. Nawawala si Tony. Nakaalis. Chinek namin yung CCTV. Ay doon dumaan sa likod. Mga ka-business, kagabi kasi merong dumating dito si pastor, tapos merong Bible study. So lahat ay dumalo, nakinig, tsaka yung ibang kapitbahay nandito din. At si Tony dumalo din naman, nakinig din siya. Sa bandang unahan pa nga siya nakaupo. At pagkatapos ng Bible study, siyempre, nasikaso namin si pastor, tsaka yung misis niya, at yung iba pang mga bisita, mga kapitbahay. At pagkatapos po nun ay meron kasing naging kaunting salo-salo ba, nagpabili si misis ka-business ng pagkain. Ngayon, hindi na bigyan ng masyadong pansin si Tony. Kumbaga nawaglit sa aming isipan. At ayun, nakakuha siya ng pagkakataon na nakaalis. Doon sa likod nga po dumaan at check namin sa CCTV. At wala siyang dalang gamit. May pera yun eh. May pera siya. Kung di ako nagkakamali po, ang pera niya nasa katawan niya ay nasa 5,000 pa po yata o 4,000 plus, mga ganun po. At siyempre si Mrs. Ka-Business ay nalungkot. Alam niyo naman, di ba, napalapit na rin yung loob namin doon sa bata. At ngayong umaga, hinanap din namin ay yung mga kagwang nag-iikot ngayon. At sinisikap na sana ay mahanap ulit si Tony. Doon sa mga kamag-anak ni Tony na mapanood itong video kila Tatay Arnulfo at saka doon sa kay Ate Annabel, ay ito na rin yung aming pagbibigay alam bukod dun sa pagtawag sa messenger telepono. Ay nakaalis tayo si Tony tayo. Pasensya na po ha, hindi namin marami kasing tao kagabi, mga ka-business. Maraming tao. At yung aking focus kasi ay nandoon sa pag-entertain sa mga bisita at saka kay pastor. Nawala sa isip ko talaga, aminado ko eh. At yung mga kagwang naman ay siyempre may kanya-kanya ring inaasikaso kasi kagaya nila Burnok, andito lahat, yung buong pamilya niya, sila, yung asawa niya, tsaka yung mga anak. May maliliit pa rin ang mga anak nun. So, sabi talaga lahat kami ay nalusutan Hindi naman nagpabaya, kaya lang nangyari. Wala naman may gusto mangyari na makaalis si Tony. So, buong magdamag hanggang madaling araw, naghanap kami. Wala talaga.
So medyo ano ako ngayon. Hindi natin alam saan hahanapin. Pero doon sa mga nakakakilala, yung mga ka-business natin dyan na nakakapanood ng vlog, ay baka pwede makisuyo po ulit na ipagbigay alam niyo po sa amin. So yung aking cellphone number ay 094775242220. Ayun po, no. Tapos messenger ni Mrs. Ka-Business. Andiyan naman po yan. Nakapin naman po yun sa comment section. Medyo ano lang. Medyo naiinis ba ako sa sarili. Tsaka sa buong team. Bagaman wala naman dapat sisihin. Kasi wala naman may gusto mangyari. Kaya sayang ano, at sana magtuloy-tuloy na sana yung pag-ibig ni Tony. Wala, sila Papaya, wala, si Bukno, doon sila, magkasama sila ni Bong, si Intoy, doon, gamit yung mga motor. Si Mrs. Ka-Business ay hindi mabuti yung kanyang pakiramdam, wala sa mood. At medyo napasermon nga din yung kagabi sa mga kasama namin dito sa bahay. Pakisuyo na lang po mga ka-business, pagbigay alam niyo po sa amin kung sakali na makita niyo po para maagapan. Ano po, at kawawa naman yung bata. Hindi ko alam kung anong pinakadahilan kung bakit okay naman na siya rito eh. Masaya naman na siya. Maliban nung isang araw ay nagsabi si Ate Vera na hindi raw natutulog si Tony ng ibig sabihin ba na pupuyat, inaabot daw po ng madaling araw. Pagka nagigising siya, nagsi-CR, nakikita niya si Tony, gising pa rin. Dahil nga po dun sa cellphone. So, yung sabi ko, na sige, ganito gawin natin kako. Pagdating ng alas 8 ay itabi na yung cellphone, kunin na, kumbaga ibigay na kay Ate Ka-Business para siya naman ay makatulog pagkatapos kumain ano. Kasi hindi po mabuti sa kanya kasi napupuyat. Tapos pag umaga, pagka gising na siya, kalimitan kasi medyo tanghali na siya nagigising, ay ibinibigay ulit sa kanya yung cellphone para meron siyang libangan. So, ganun ang nangyayari. Tapos minsan itong huling pagkakataon na kinuha yung cellphone sa kanya, na-check nila kumbaga na-check ng mga M's yung kanyang messenger. At ayun nga po, mga ka-business ay merong mga na pag-alaman doon ng conversation sa mga kanyang nagiging kausap sa messenger na tawang mga lalaki, no? At merong mga video ba na video ng mga nakahubad-hubad na lalaki at merong ginagawang hindi ka nais-nais. At ang malungkot pa nito yung conversation ba na para bagang nagbabayad si Tony, ano? Magkano para mag-send ng video sa kanya ng ganon. So sobrang sobrang hindi maganda, no? At ang sa akin naman kasi lahat naman ng tao ay pwedeng magbago, di po ba? At yun ang ating ibinibigay kay Tony, yung bang pagkakataon na makapagbago sa hindi maganda at maling gawi.
marami po yun, mga kabisnes, maraming mga ganong uri ng mga video. So, kumbaga na-check natin na si Tony ay isang kabilang sa mga LGBT, mga ganun ba, isa siyang bading o bakla, po, mga ka-business. Sa akin wala namang problema yun kung ano man yung iyong kasarian. Ang importante sa atin kasi makatulong. At merong sinabi sa Tipera na kapag kayo nga, halimbawa ay meron siyang kausap sa telepono, ay tuloy-tuloy naman yung kanyang pagsasalita. Hindi naman siya yung kagaya nung napapanood natin sa vlog, di ba, na para bagang hirap na hirap siya magsalita o ika nga ay may problema sa kanyang pag-iisip. Pagka pansin niya na walang ibang tao at yun nga, may kausap siya sa Messenger, nakikipag-usap na po yun sa Messenger, ay tuloy-tuloy yung kanilang conversation. Antayin lang po natin yung ating mga kagwang kasi ang nag-report kagabi na unang nakapansin na wala na si Tony ay si Bay Papaya. So antayin lang po natin at sana makita pa ng kagwang. Sa'yo nakarating, Bay? Ha? Wala niya, labasan. Yung labasan niya, tapos nagtikot kami papuntang Bagumbong May Doon sa may papuntang bayan. Paano balik siya, Susano? Oo. Yeah, wala. Wala rin doon? Oo, nakaano nga. Bilis naman na wala. Ano to Ikot namin doon, wala doon. Sabi niyo, boys, wala pa. Ewan ko lang kay Buknoy kasi inanuan doon Ano pa din yung Buknoy, nagiwaiwalay kami yan. Problemang malaki ito kasi siyempre mga kamag-anak nun, ang pag-asa ay nasa maayos na sitwasyon na siya. Bay, kagabi, ikaw ang unang nakapansin na wala si Tony, di ba? Paano ba nangyari nun? Doon po ako sa kwarto, gabi. Dito, di ba, Bible study. Tapos may mga bisita tayo. Kumain. Tapos dumalo pa ng Bible study yun Sa bandang harap nga siya nakaupo, di ba? Opo. Tapos, nung panahon ng pagkain, sino nag-asikaso sa kanya na mabigyan siya ng pagkain? Binigyan ko po siya ng pagkain. Nabutan ko po. Nasaan na siya noon? Ito po siya sa loob po. Sa kwarto niya? Opo. Pagkatapos niyang kumain, nakahiga-higa. Tapos maya kinuha niya yung speaker na malaki, tapos maliit, nilagay niya sa plastic na pula. Akala ko ililigpit lang niya. Anong speaker? Speaker natin? Sa kanya po. Ay, sa kanya. Opo, yung maliit. Okay. Tapos sabi ko, saan ka? Dito lang. Tapos pumasok ako sa loob. Maya pagbalik ko, wala na. Yun na yung nag-report ka sa akin. Ayun nga po mga ka-business at yung pagkain kain niya naman. Kain po na. Yun nga po yung mga ka-business, yung time na yon medyo gabi na rin kasi. Mga bandang alas 10 po yata yun, no? Natapos yung kasi po medyo alam mo na, may mga nagtatanong din kasi kay Pastor about sa Bible. At siyempre, hindi naman pwedeng hindi entertain ni Pastor yun. So, medyo nagtagal. Tapos yung kainan pa. Mga ka-business, makikisuyo na lang po. Kung sino man ang makakita, pagbigay alam nyo po sa amin, sana matulungan nyo rin kami para huwag naman maantala yung ginagawa nating pagpapagamot kay Tony. Mga ka-business, sayang. At simulan na natin.
Asan sila? Ano? Sino kasama Buknoy? Si Kebong. Si ate niyo hindi bumababa. Masama ang loob O, pasensya na kayo kagabi kay ate niyo. Medyo nagsalita sa inyo, ha? Wala po, boys. Siya na yan, hindi namin natagpo. Tanong na namin kung saan. Hindi, ako naman kasi, inaamin ko yung aking nalibang din kasi ako mga business. Talagang nawala sa isip ko yung bagay na patungkol kay Tony. Na pwede siyang tumakas. Nawala talaga sa isip ko Kasi tutuloy niya siya kaya may tutuwala. Parang ano po nangyari yung Parang ang ginawa niya kagabi, andyan yung mga damit niya, no? Oo, andyan yung Ang ginawa niya, nagdahilan lang siya, yung speaker lang ang kinuha niya para hindi namin masita kung halimbawa dalhin niya yung box. Kasi pagka box, parang aalis talaga siya aalis Ngayon ang ginawa niya siguro, yung speaker lang ang dala. Para hindi siya na aalis. Ayun nga, tapos may nabanggit sa akin si Vera na di ba yung cellphone niya ay kinukuha tuwing alas 8 ng gabi para makatulog kasi daw umaabot ng madaling araw pag umiihi daw si Ate Vera nadadaanan niya yung kwarto, gising pa rin alas 2, ganyan ng madaling araw kaya maaari siguro baka sumama rin ang loob doon sa pag ng cellphone. Kaya lang, hindi naman kasi po pwedeng pabayaan yun na laging may cellphone hanggang madaling araw gising. Dahil mababaliwala yung paggagamot. Wala rin. Bawal kasi sa kanya yun yung puyat. marunong din kumain Pasuyo nga ako kay Nika. Klaruhin lang natin yung mga bagay-bagay ba na may napansin. Yun nga yung binabanggit ko kanina mga business. Mas maganda yung galing mismo kila Nika. Gaya nung kasal ng Tibira, swimming pool din siya na walang tao. Alin yun ba? Kaya dito tayo sa labas. Kaya tumakas din siya. Yung natagpuan nyo sa Kugibo Ciudad. Maraming pagkakataon na nag-atim na yan si Tony mga ka-business na umalis, tumakas. Nagkakataon lang po na naaagapan namin, naabutan pa. Pero kagabi talaga, palibasa na, gabi na, hindi namin. Siguro niya na magkadala-dala niya yung karton. Bong, nakita nyo? Kenay! Saan kayo nakarating? Saan kayo nakarating? Tayo. Wala. Si ate nyo, masama loob ni ate nyo, hindi bumababa. Kaya pa yan. Hindi ka nakalika. Ano yung, asan yung cellphone ni Tony? Andun po, kay Ano yung mga napansin nyo ron kamo? Ano nakita nyo ron? sa messenger niya po. Oo. Ano po kasi yun napansin namin sa messenger niya. Ang dami niyang yung mga malalaswa, mga picture, mga video na tinignan po namin kanina. Oo. Ang dami halos lahat ng nanghihingi po siya ng mga video na malalaswa sa mga lalaki. Ayun nga, kaya nabanggit ko kanina na mga ka-business na konfirmado na si Tony ay isang bakla, Nakita din po doon niya. Ha? Nakita din po namin na inamin niya doon na may nagtanong po kasi sa kanya yung hinihingian niya. Teacher po. Oo. Tinanong siya, ano po ba? Gay ka ba? Sabi niya, oo daw. Gay daw. Ay, may sagot siya. Ano? So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Ate Vera na may mga pagkakataon na pag alam niyang walang ibang tao ay nakikipag-usap siya sa
telepono, tuloy-tuloy yung kanyang pagsasalita. Narinig din po Napansin ko rin yun. Oh? Pagpasok ko dun sa kwarto niya, nakahiga siya. Kala ko kung sino kausap niya kasi diretso yung pagsasalita niya eh, hindi yung gumaganong mula siya. Oo. Tuloy-tuloy po, sawak na yung camera, ang cellphone niya, tapos nakikipag-usap siya sa lalaki. Sabi ko, sino yan? Sabi niya, ano niya daw, kaibigan. Ibig sabihin ay naging maayos na siya, no? At parang nagkukunwari na lang na may problema pa sa kanyang kondisyon. Ngayon rito, lipat nga tayo doon. Halika, Nika. Sakit sa ulo ito. Bumaba na ba si ate mo kanina nung dito ako sa labas? Wala po. Mahaba ba yung mga conversation ni Tony doon sa ano? Ano ba yung puro picture ba yung nakita niyo? May conversation po sila, ya. Merong mahaba, meron din pong maikli. Tapos kada chat po, yun, nangihingi siya ng mga picture ng lalaki. Anong? Yung po yung maselang part ng katawan. Yung lalaki magpasa ng video na may ginagawa. Ganun. At may video bang gano'n? May nakita? Meron. Madami po. Maraming video gano'n? Halos lahat po ng kachat niya yung mga lalaki. Tapos ganun yung... Tapos, binabayaran niya? Meron po nagsasabi na may bayad daw. Pag photo daw po, pag picture lang, 300. Pagka video, 1,000. Tapos pag video call po, 1,500 ata. Ibig sabihin ay maaring doon niya ginugugol yung kanyang pera. Yung iba naman niya, load yung hinihingi sa kanya. Load. Kaya Gcash. Ano po yung nakita namin ganun. Pasuyo nga ako kay Ate. Sino ba yung mga nandiyan? Si Ate Vera. Pasuyo ako kay Ate Vera. At saka yung cellphone siguro. Pasuyo ako sa cellphone. May nililihin pala daw. Nakakaintindi na siya. Oo. Ibig sabihin, gumaling na siya dito. Kaya lang, para bagang ayaw niyang ipakita sa amin, lalo kay ate at kuya niya, na siya ay maayos na, maigi na ang kanyang kondisyon. Ay, Ate Vera, halika. Yun nga, patungkol ito doon sa pagkawala ni Tony kagabi. Yung tungkol doon sa binanggit mo na na pagka madaling araw ka mo, na dadaanan mo siya, gising pa rin? Opo. Gawa po ng, lagi po siyang nanonood. Tsaka may mga kausap po sa messenger po. Oo. Tapos pag sinasaway ko po, galit po eh. Nagagalit siya. Anong sinasabi sa'yo? Maga pa man, ganun po. So, ibig sabihin, normal siya. Opo. Maga pa man, mamaya na. Pag sinabi ko po kasi matulog ka na Kuya Ton, bawal sa'yo mapuyat sa'yo. Maga pa man. Sabi ko. So, ibang-iba yung kanyang aktwasyon kapag halimbawa yung nasa vlog. Opo. Ibang-iba. Meron siyang kapatid sa di ba sa Cavite ba yon? Napansin niyo na ba minsan ay kausap niya yun sa sa Messenger? Opo, kausap po niya minsan. Minsan, nabanggit niya. Ano ang mga narinig na konversasyon niyo? Conversation nila. Maayos ba siyang makipag-usap doon?
Opo, kinakantsawan po siyang pogi na siya. Sabi naman niya, hindi pa naman. Sabi niya. Tapos, isang beses naman po narinig ko, baka may boyfriend ka na dyan, sabi ko sa kanya. Oo. Sabi niya, wala pa man, wala pang pera. Guys, Kasi yun yung sa mga chat nila eh. Kung hindi Gcash, Ibig sabihin siya, hinihingi na ng pera. kasi siya nangihingi ng mga picture or video. Tapos siya magbabayad doon sa magpapasa sa kanya. Asa yung cellphone? Daw? Inano yan yung kinuha lang yung ano yan. Chinarge. Bago mangyari yan, yung pagtakas niya, bagaman hindi naman yan yung isang beses lang na nag-attempt siya. Ano ba yung mga naobserbahan nyo, Tibera, baka pwede makisuyo? Ayun po. Kasi, di ba, naalala mo yung tumawag yung tatay niya, narinig ko yun eh, kausap si Mrs. Ka-Business na may problema nga sa pera yung si tatay niya roon sa Bicol. At palibhasa kasi, alam naman ng pamilya ni Tony na merong pera si Tony. No? At nangihingi ngayon yung matanda sa kanya. Narinig ko, sumagot siya na diretso. Opo. Ang kanyang pagsasalita, wala yung ganun-ganun muna yung mata. Tsaka galit po siya. Oo. Po siya nung time na yun. Kasi, nagpadala na daw siya. Saan pa raw siya kukuha pera, wala na daw siyang pera. Wala. Pero galit po siya. Hindi siya nagpadala kahit kailan. Ang nagpadala si Mrs. Ka-Business. Si Mrs. Ka-Business ang nagpadala po doon sa kamag-anak niya kay sa tatay niya. Ngayon, yung pera po kasi ay nasa katawan niya yun eh. Yung, kung hindi ako nagkakamali doon, nasa 4,000, 5,000 yung pera niyang nasa kanya talaga. 4-5 mahigit po yun. Ayun. So, ngayon, ay gagamitin kasi yung pera. Sabi ng tatay, ay ikaw nga magkwento. Ano bang ano noon? Kausap si ate mo. Opo. Nakikiusap po yung papa niya, ano po ng pera, gagamitin ko, ilalabas yung mama niya dun sa clinic po na pinagdalhan po. Oo, kasi nagbigay tayo doon ng 10,000. pera, 10,000. Nagpadala si Mrs. Ka-Business ng 10,000 para doon sa pangkabuhayan nila. Diba? Ngayon, nagdesisyon yung tatay niya na ipatingin yung nanay ni Tony doon sa local hospital doon. At sa malit sabi, kinapos ng pera. Opo. Ngayon, Ilalabas po sana yung nanay niya, pero may babayaran daw po. Sa, Okay. Kaya, wala na daw po silang pera. Kaya po nakiusap kay ate, tsaka kay Tony po, na mangingi po ng panlalabas po dun sa mama niya. Kaso si Kuya Tony po, galit po siya. Tsaka, tinalikuran pa nga po niya si papa niya, ikausap pa niya. Huh? Tinalikuran po niya. Umalis po si Tony nung time na yun. hindi ba naka-vlog yun? Opo. Ibig sabihin naka-video, may kopya tayo ng video na yun. Meron po. Okay. Sabi niya wala daw siyang pera, ganun. Opo. Tapos po nung sabi po ni ate na kukunin na lang daw po yung ipapadala dun sa savings po niya. Oo. Okay. Oo. Tapos sabi 2,000. Opo. Sabi po ni ate, may pera ka pa naman dyan, baka gusto mong dagdagan. Tinatry lang po siya. Yun po yung tinalikuran na po niya. Tinalikuran, pati si ate niya, Opo. tinalikuran niya. Umalis na po siya, nagpunta na po siya ng kusina. Kasi sabi namin po, kahit pambili lang ng ulam, dagdagan mo. Dating ni mama mo sa bahay niyo, may pambiling ulam. Yun po, umalis na po siya. Mga ka-business, mag-update po ako ulit sa inyo, ha? At medyo ano lang natin muna si Mrs. Ka-Business, unawain lang muna natin. At
medyo wala sa mood, no? At yun nga, medyo nakapagsalita ngayong kagabi dito sa mga ito. Kailan kasi talagang aminado naman tayo, kagabi lahat tayo ay busy. Wala sa ano. Anyway, mga ka-business, patuloy sana tayong patnubayan ng ating mahal na Panginoon para maipagpatuloy natin yung pagbuti ni Tony, pagpapagamot. At tawagan nyo, pakisuyo sikapin ninyo, nandyan man yan, yung kapatid doon sa Cavite. No? Anong pangalan ba nun? Ano po? Christian po. Oo. Kailangan natin mag-update sa mga viewers at saka siyempre sa pamilya. Tas pag mamaya, pag halimbawa bumabali sa atin nyo, tawagin nyo ako ha. At tawag nito, subukan natin tawagan yung papa niya. Kausapin natin at sabihin natin kung ano nangyari ha. So yun na, maaaring itong video na ito mga ka-business, itong vlog na ito ay mapapanood nyo ito, ma-upload ito, pero marami na siguro mga mangyari kasi ikilos kami mga ka-business ay pagka off ko na itong camera, ibigay ko na to sa editor natin tapos kikilos kami. At maaari ay baka mamaya-maya lang ay makontak na rin yung tatay ni Tony, si Tatay Arnold po at saka si Ate Annabel doon sa Bicol. Pagtulong nyo ay sigurado pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. My heart of gold, mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang asahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na
kapangyarihan, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang